Kung dati malemaleta, ngayon naman kahong-kahong pera ang pinag-uusapan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon kaugnay sa flood control scam. At lalo pang humabang lista ng mga tumanggap umano ng kickback. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Kapatid, sino raw at tumanggap ng kahong-kahong pera? Jiggy, muli ngang sumalang sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Naririnig ulit yung sarili ko, sorry. Kung saan idinawit niyang muli si dating Senator Bong Revilla. Sinabi niya na noong 2024 ay nakatanggap daw ng halagang 125 million pesos. Si dating Senador Bong Revilla, katumbas daw yan ng 25% ng komisyon na hiningi kaugnay sa mga proyektong pang-infrastruktura ng DPWH. At mismong si Bernardo daw ang naghatid ng pera ng halaga na yan na nakasilid sa 6 na cardboard boxes. Ang kada isang box daw ay naglalaman ng 20 million pesos at isang paper bag na naglalaman ng 5 milyong piso. I-deliver daw yung pera na yan sa bahay ni Revilla sa Bacoor, Cavite. Narito ang bahagi ng pahayag ni dating DPWH Undersecretary Bernardo. Pakinggan natin. I saw Senator Revilla at the terrace. I walked over to Senator Revilla for a casual talk. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. Jiggy, sunod na idinawit ni dating DPWH Yusek Bernardo si dating Senator at ngayon Makati Mayor Nancy Binay. Ang nakausap daw niya dyan ay nagpakilalang staff ni Binay na isang Carlene Yap. Si Carlene Yap daw yung nagre-request ng mga proyekto sa DPWH at humihingi ng 12 to 15% na komisyon. At noong 2024 nga raw, di umano, sabi ni Bernardo, nakatanggap daw itong si Binay ng mahigit 400 million pesos na komisyon mula sa mga pang-infrastrukturang proyekto ng DPWH. Liwanagin natin ito walang direktang pakikipag-usap or at least walang sinabi si Bernardo na nakausap niya mismo si dating Senador Nancy Binay. Sunod niyang idinawit si dating Senador Grace Poe. Parehas din nung kaya dating Senador Nancy Binay, staff din daw ang nakausap ni Bernardo at humihingi ng listahan ng mga proyekto kung pwedeng ma-accommodate pa raw si Senator Grace Poe. At nagsabi naman daw si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na merong allocation na 500 million pesos worth of project at 20% daw ang napuntang komisyon o commitment para sa dating senadora. Liwanagin muli natin, Jiggy, walang direktang pakikipag-usap si Bernardo kay dating Senator Grace Poe. Jiggy. At Mean, lumitaw ulit ang pangalan ni Senator Jinggoy Estrada sa pagdinig. Ano mga dagdag na aligasyon laban sa kanya? Tama ka, Jiggy. Muling nabanggit ang pangalan ni Senator Jinggoy Estrada. Sa pagkakataong ito, sinabi naman ni Bernardo na taong 2023 humingi daw ng alokasyon or listahan ng projects from DPWH na nagkakahalaga 500 million pesos si Senator Jinggoy Estrada, pero ang naaprobahan daw dyan ni dating DPWH Secretary Bonoan ay nasa 450 million pesos. 18% daw ang komisyon na hiningi ni di umano ni dating ni Senadora Jinggoy Estrada. At ngayong taon umabot nga raw sa 360 million pesos yung naging komisyon o commitment na na-deliver daw kay Senator Jinggoy Estrada, at sabi ni Bernardo ay nagpasalamat pa raw ito nung nakuha yung sinasabing salapi o halagang yan na 360 million pesos. Nadawit na rin ang pangalan nila dating DPWH Secretary, ngayon Senator Mark Villar, muling nabanggit si Senator Cheese Escudero, gayon din si dating Senador at ngayon DepEd Secretary Sonny Angara. Emosyonal naman si Bernardo nung kanyang bagitin ang pangalan ng kanyang dating boss sa DPWH Secretary Bonoan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag, Jiggy. Bonoan is a long-time DPWH official who has held top positions through different administrations. I look up to Sec Bonoan and consider him as a mentor.
I treasure his guidance and friendship over the years. At may reaksyon na ba mga dinadawit na personalidad? Yes, meron na, Jiggy, but I might have to read some of them para sure tayo na maipasok natin lahat ng komento ng kada isa sa kanila. For example, ang kampo ni Senator Bong Revilla, kalalabas-labas lamang ng statement nila. Dinideny nila ang lahat ng akusasyon ni Bernardo at manufactured o fabrication lamang daw o gawa-gawa lamang ang mga sinabi ni Bernardo sa pagdinig kanina. Samantala, si Senator Grace po na alarma daw sa mga sinabi kaugnay sa kanya at nanindigan siya na never daw siya na naging parte ng kahit anong corrupt practices. Para naman kay Senator Mark Villar, sinabi niyang isang malaking kasinungalingan yung pag-ugnay sa kanya ni dating DPWH Yusek Bernardo dito nga sa issue nung mga kickback sa DPWH projects at nag-warning din siya sa publiko na wag basta-bastang maniwala sa mga ganitong statements na pwedeng gawa-gawa lamang. Itinanggi rin ni Mayor Nancy Binay, Makati Mayor Nancy Binay, yung mga akusasyon laban sa kanya. Wala raw siyang kinalaman sa anumang flood control projects at wala rin daw kakayahan ng kahit sinong staff niya na makipag-coordinate para humingi ng komisyon sa kahit kanino. Hindi rin daw kailanman naging parte ng kahit anong korupsyon si Secretary Angara. Samantala, sabi naman ni Estrada, wala nang bago sa mga alegasyon laban sa kanya. Chigi. May payag na ba ang liderato ng Senado sa pagdami ng mga nadadawit na kasalukuyang senador? Nagpaalala lang, Jiggy, sa Senate President Tito Soto kanina na kailangang hinay-hinay yung pag-assess ng mga senador dito sa mga binitawang salaysay na ito dahil sa pagkakataong ito may mga nadawit na personalidad at mga politiko, mga dating senador na hindi sila rektang nakausap nitong resource person kundi mga staff lamang. At yan din naman yung sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson nung nakausap natin siya right after the hearing this afternoon na iwi-weigh talaga nila, titimbangin nila yung mga naging salaysay ngayong, hindi lamang ngayon, kundi nung mga nakaraang pagdinig. Dahil syempre, iba talaga yung pagtingin nila sa mga salaysay na wala talagang first hand na pakikipag-usap dun sa itinuturong di umano ay kumita sa mga proyekto ng DPWH. Samantala, dagdag ko na, Jiggy, 15 kongresista ang inimbitahan sa pagdinig ngayong araw pero wala ni isa sa kanila ang dumalo. Sumulat daw si Speaker Boji D sa Senado para ipaliwanag kung bakit no-show ang mga kongresista na yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson, Chairman ng Blue Ribbon Committee. According to Speaker D, the members will not be appearing before the committee today in order to avoid any possible prejudice to the ongoing investigation and eventual findings of the ICI, Independent Commission for Infrastructure, given that the invited members have already submitted themselves to its jurisdiction and proceedings. Sige. Yan po ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.